Makakausap natin si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang gabi po, ASEC. Welcome sa Politico Nightly. Magandang gabi, Dexter. Magandang gabi sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Nasa Albay pa ngayon si Secretary ASEC? Actually, Dexter, kararating lang namin ng Manila. Okay. Buong araw po kaming nandun sa Bicol Region, particularly sa Malilipot, kaya din po sa Tabaco City. Nagkaroon kami ng pagpupulong with the governor, with congressman, and the local chief executives. Una, para i-assure them na naka-ready po ang mga goods ng DSWD. We're ready to augment the resources. Pagkatayan, nasa mahigit 140,000 yung family food packs natin na nakapreposition sa mga warehouses. Diyan nga po sa Region 5. And gayon din po, nagpadala pa tayo ng karagdagan na 100,000 family food packs kasi we wanted to make sure na ready and sufficient yung ating mga stockpiles and that we're ready for any eventualities. Likewise, doon sa ating pagpupulong with the local officials kanina, ay inalam natin ano pa yung mga karagdagang tulong na may-aring maipaabot ng DSWD. And one of the things nga na pagkasunduan ay yung additional intervention kagaya ng cash for work, sapagkat yung mga farmers natin, yung mga fisher folks na naapektuhan nga po yung kanila pong livelihood as a result ng pag-aalburuto ng Mount Mayon ay kinakailangan masuportahan sila para masustain din yung pangangailangan ng kanilang mga pamilya because we understand na hindi po lahat ay makukuha sa mga family food packs and non-food items na galing po sa DSWD. So again, that's one of the agreements that we have reached this morning sa aming buong pagpupulong. Apart from that, yung sinabi ko na we've assured the local government units of the continued and sustained disaster response efforts from the DSWD. Oo. So far, ASEC, mga ilan na po itong mga pamilyang inilikas? Well, kaninang umaga, nasa more than 900 families nga po yung nailikas, particularly dyan sa Kamalig, Ligao City, Malilipot, and Tabaco City. Nasa mahigit 900 po, to be exact 963 families po itong naitala natin displaced and are taking temporary shelter inside evacuation centers. Sakali man, ASEC, na itaas ang alerto sa Bulkang Mayon, mangangahulugan yan na mai-extend yung danger zone from permanent 6 kilometer, maaring extend down ng 7 or 8. That would mean aabot po ng more than 70,000 yung mga maaring mailikas. Are we ready for this scenario? Yes, actually, we're ready for that scenario. That's the reason why dinagdagan pa natin yung stockpiles natin. Kanina nabanggit po na nagpadala pa tayo ng karagdagan na 100,000 to augment the current stockpile, which is at 140,000. Kasi alam mo, Dexter, noong 2023, nung nag-alburuto ulit si Mount Mayon, close to 200,000 family food packs yung pong ni-release natin in the 6-month period. Kaya if gagamitin natin as reference itong historical data na ito, we might we might distribute the same amount. Kaya talagang tiniyak natin na nandun na po, on the ground na, yung ating mga family food packs and non-food items para mabilis natin na maipamahagi doon sa kababayan natin na maapektuhan. Now, in terms naman of evacuation centers, umikot tayo, nakita natin yung mga evacuation centers, yung relocation sites ng mga local government units, and nakita natin maayos yung kanila pong mga facilities. And also, we're ready to provide yung mga modular tents. In fact, kanina nag-distribute din tayo para ma-ensure na maayos yung kalagayan ng ating mga internally displaced persons, particularly the vulnerable sectors. And nakita rin natin na may mga fully functional mga water and sanitation health facilities. Meron din sila mga women and friendly spaces. And yun, ang nakita natin, nakahandaan din ng mga local government units. And sabi nga natin, we're ready to provide augmentation support. Kasi mahalaga kasi yun, ASEC, hindi po ba? Dahil kailangang ma-feel ng mga evacuee na hindi sila nalalayo o parang nasa bahay lang sila kapag sila ay nasa evacuation. Kasi pag hindi nila naramdaman yon, maaring babalik at babalik sila sa kanilang mga bahay. Well, that's correct, Dexter. Kaya even amidst the disruption, kinakailangan na
makita na nagpapatuloy yung normal na Mhm. pamumuhay ng ating mga disaster-affected Filipinos. So Mm. kaya nga pupuspusan din yung pamamahagi natin ng tulong at that's exactly one of the reasons why we went to Bicol this morning para matiyak natin na may mga karagdagang pangtulong na ipoprovide sa kanila. Kumusta po yung mga supply naman para doon sa ating mga kababayan na mga PWD, mga buntis, mga sanggol o yung may mga anak na bata at saka mga senior citizen? At sa Well, mga Dexter, it's kababaihan, good oo. it's good na na-mention mo yan kasi aside from the family food packs that we are providing, meron din tayo mga na-distribute na mga ready-to-eat food boxes. Alam mo yung ready-to-eat food boxes natin, meron din yung mga complementary food for infants kasi Mm. isa yan doon sa sektor na tinitingnan din natin. And pangalawa, yung mga non-food items natin, ipino-provide din natin sa mga pamilya, yung mga lumikas, pag minsan wala rin silang mga dala na mga Oo. kagamitan. Kaya yung mga family kits natin, nandyan, may mga damit dyan. Culturally sensitive rin yan kasi syempre may Oo. mga indigenous peoples din tayo. And of course, yung kumpleto po iyan, merong pang bata, may pang adults, may Mm. pang lalaki, may pang babae. Gayun din po yung mga non-food items na mga hygiene kits. Yan, tinitiyak din natin na yan po ay suitable para sa mga iba't ibang mga sektor. Oo. And ang isa pa namin in-observe kanina ay yung pamamahagi nga ng tulong using the Family Access Card during Oo. emergencies and disasters. Kasi dito nakikita natin yung profile ng mga internally displaced persons natin. Kaya Oo. natutukoy natin ano yung mga iba't iba pang mga pangangailangan ng iba't ibang mga sektor Correct. para ma-tailor fit natin yung interventions natin sa kanila. Wala And nang so far naman, politiko, ASEC, sa mga pag-distribute ng mga wala, goods? definitely, wala pong mga, safeguarded yung ating mga service, yung ating ginagawang pamamahagi ng tulong Mhm. from any form of political interference. Pero may ano na ba Of course, kayo? May guidelines na pa ba kayo? Dahil nga dito sa bagong probisyon sa General Appropriations Act pagdating sa pagbibigay ng ayuda? well, Dexter, yan ay of course yung kung Gagawin pa? guidelines ang hinahanap po natin, isinasaayos na po iyan, merong konsultasyon na isinasagawa para mailatag ng maayos Mm. yung nga pong nakalagay doon sa veto message ng ating pong Pangulo. Okay, maraming salamat po, DSWD Assistant Secretary Irene Dubla. Magandang gabi.